Alright, Craft Master. So, nung nakaraan is pinag-usapan natin is yung eye coordination, ano? Yung para makita mo yung parating na mga suntok. So, kung saan ka nakafocus, saan ka nakatingin. So, yun yung ating pinag-usapan. And pumasok din yung usapan natin tungkol sa muscle memory. So, i-continue natin yung muscle memory. At ang pinaka-importante sa pag pinag-usapan ang muscle memory is yung depensa. So yan talaga yung kulang sa ating mga Filipino boxers, no? Yung depensa at doon talaga sila nahihirapan, ano? Lalong-lalo na kung ang nakaharap nila is a boxer na malakas, so kumpleto, so talagang wala na nako-compromise yung kanilang karera sa boxing dahil nga kulang talaga sa depensa. Yun talaga ang pinakakulang sa ating mga Pinoy boxer. So bakit pinag-uusapan natin ngayon yung muscle memory pagdating sa depensa dahil yung depensa is kinakailangan din yung ng muscle memory. So nakukuha yan sa pag-iensayo, paulit-ulit na ensayo para makuha mo yung depensa. Ang depensa is maraming uri yan, ano? Ang depensa is pag-ilag. So sa halip na sumalag ka, iilag ka. So meron ding pagsalag, no? Iba't ibang klase ng pagsalag. May cover, may pag-parry, pag-block. And meron ding pagdepensa na paggamit ng ring. Yung tatakbo ka, lalayo ka, iiwas ka, lalakad, or yun, basta gagalaw ka, no? So maraming klase ng depensa. At ang pinakamatinding depensa na kailangan talaga matutunan ng mga Pinoy boxers sa ngayon, ano, is yung close range or yung pocket defense. So kailangan talaga yung mga boxer is confident, no? Confident enough na kaya nilang dumepensa in a short distance, yung short range, yung pocket, no? Pocket distance. Yung magkakatamaan talaga sila pag bumitaw ng suntok. So doon mo talaga natin na makikita yung husay ng isang boxer pagdating sa depensa. Kahit nakadikit na yan, hindi mo yan basta-basta matatamaan. And may eye coordination pa rin yan, ano? So again, yung eye coordination, muscle memory, magkasama lagi yan. And malaki talaga, malaki yung tulong ng mata, yung pakiramdam, and yung concentration ng isang Pinoy boxer para maisagawa niya yung mga kailangan ng katawan niya, yung muscle memory. So pag nakita niya, napansin niya, yun yung gagawin ng kanyang katawan. For example, depensa, iba't ibang klase kasi yung depensa, na ginagawa ng mga boxer, lalong-lalo na sa Pinoy. So ang karamihan yung natural or yung ordinary na ginagawa ng Pinoy is yung high guard. And okay lang naman yan, as long as komportable ka dyan, hindi ka naman talaga tinatamaan, and nakakasalag ka ng suntok, okay lang yan. Pero ang disadvantage niyan is kung mabilis yung kalaban, maalam mag-set up ng suntok. So yan ang problema dyan, kung magaling talaga yung makakalaban mo. And meron pang isang depensa is yung shoulder roll. So yung shoulder roll naman, yan is pinasikat at minaster talaga yan ni walang iba, ni Floyd Mayweather Jr., no? Yung shoulder roll or yung Philly shell. So ito talaga yung pinaka the best na depensa. Dahil protektado lahat, Kailangan lang talaga matalas yung mata or yung pakiramdam mo. So ang shoulder roll, ang typical na positioning niyan is nakabuka yung yung tuhod nakabuka. Hindi naman sobrang buka, yung tama lang yung balanse mo, parang nagse-surf, no? Parang sa surfing board, nakaganon ka lang. Kasi sa surfing board talaga kailangan may balanse, and ganito yung kanilang positioning talaga, parang nagse-surf. Dahil alon yung tubig, kailangan talaga ng balanse. So yun yung the best way na balanse, yung paggamit ng surfing board. So, tapos ang forma niyan, ito, nakaprotekta yan sa mukha. Okay? And, it's a matter of muscle memory na lang.
So, pag nakita ng mata mo, naramdaman mo na kung saan susuntok yung kalaban, pag left hook, for example, paras kayong kanan, pag sumuntok ng left hook, given na nasa kondisyon ka na, wala ka na maraming iniisip, nakikita mo na yung suntok, given na yun this example. So, okay na lahat yung utak mo, no? Wala ka na masyadong iniisip. And, again, nakikita mo na yung mga suntok. So, shoulder roll, ito is para protekta sa panga. And kung makita mo na yung suntok, for example, kaliwa, so nakikita mo na talaga yung suntok, so mabablock mo yung kaliwa. Pag sumuntok ng kanan, pwede mo siyang masalag gamit dito, no? May tamang anggulo din yan, no? Hindi basta sinabing shoulder roll is okay na yun. Hanap ka rin ng tamang anggulo. And marami naman paraan, dahil makukuha mo yan sa pag-iensayo. Makikita mo talaga kung saan yung tamang anggulo para hindi ka tamaan at gagamit ka ng shoulder roll. So, mayroon pang itong kanang kamay, lagi dapat yan nandito sa may ilalim ng baba. Ito yung magsisilbing preno mo, no? For example, biglang sumuntok yung kalaban, madali mo siyang maisasalag. Sumuntok ng jab, pwede mong salagin, Sumuntok ng kanan, pwede mong i-shoulder roll, pwede kang yumuko. So, yun yung muscle memory and shoulder roll. So, kailangan talaga na mag-ensayo, paulit-ulit, shoulder roll, practice, manood at dapat talaga, obsess ka talaga sa boxing. Obsess ka. And ang pinakang importante talaga is yung depensa, Una, yung mindset, yung utak mo dapat kalmado, tapos yung mata mo, saan ka nakakonsentrate, nakatingin talaga, and depensa. So yun yung ating mga pinag-usapan, at sa susunod ulit, gagawa ulit tayo ng panibagong video. Again, depensa is walang tatalo sa shoulder roll. Dapat lang talaga is maging obsessed ka kung paano siya tamang gamitin. It's just muscle memory and eye coordination. So yun lang muna. Craft Master, maraming salamat.